Okay. So, cash and cash equivalents. So, pag sinabi natin cash, ano yung ano, pwede nyo i-chat nyo yung sagot nyo yan para magpa-pop up na lang siya. Pag sinabi natin cash, ano siya? Sir, Yes, Miss Breto? cash includes money and other negotiable instrument that is payable for money and accepted by bank for deposit for immediate credit. So, ibig sabihin, ang involved dito, yung kanyang negotiability. So, negotiability, especially with the bank, ano. So, meaning, pag sinabi natin cash, hindi lang nito component yung ating, hindi lang siya composed ng ating bills and coins. Okay. So, meaning kung hindi lang bills and coins yung ating component ng cash, ano pa yung other example ng cash natin? Sir, Sige, Miss Tagle. meron din pong, bukod po sa cash on hand, meron din pong cash in bank, tsaka po cash fund for current operations. Ayan. So, meron tayong 3 classification at mamaya iisa-isahin natin kung ano-ano yung mga ito. So, define naman natin cash equivalent. Ano ba yung cash equivalent na yan? Sir, Sige, Miss Manap Deloraya. Dalaraya po. Ang mga cash equivalent po ay yung mga short-term and highly liquid investments. So, ang para katulad na lang po ng mga time deposit at money market instrument. Pero kailangan po kapag classify po silang cash equivalent ay binili po sila 3 months before their maturity. Okay, thank you very Yun po. much. Ayan. So, lagi tayong mag-start sa definition. So, para malaman natin kung yun ba ay defined or kung ang particular item ay defined as cash or cash equivalent per the standards. Okay, so ang definition, cash includes money and other negotiable instrument that's payable in money and acceptable by bank for deposit and. So, ang keywords natin dito, acceptable by bank, so considered cash yan, and immediate credit. So, anong ibig sabihin ng immediate credit? Bakit mahalaga yung word na immediate credit? Bakit mahalaga yung immediate credit? So, payable in money, acceptable siya sa bank. Sino gusto sumagot? Or tatawag ako? Sir, Miss good morning po. Rosales. Importante po na immediate credit po yung cash kasi po kailangan po readily available po siya para sa mga users po nito. Yun nga po, highly liquid po siya. Okay. Readily available for payment, ano? So, ito yung ating definition ng cash. Though yung highly liquid, mako-consider natin yun as another category, which is cash equivalents. Okay, so cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are convertible into cash. And so, near the haba ng definition. So, pag sinabi natin highly liquid investments, so ano nga ulit? May two elements tayo for it to be considered na highly liquid investment. So, ano nga ulit iyon? Anong keywords? Nakalagay na dito. Binanggit na ni Deloraya kanina. Readily available. Sige, Miss Ladines. Readily convertible po siya into cash. Okay.
readily convertible into cash. So, kung siya ay readily convertible into cash, so meaning hindi pa siya cash, malapit na, pera ba siya? Malapit na, ayan. Malapit na siya maging pera. At, ano pa yung isa? Other than readily convertible into cash, pwede mo siyang i-convert into cash almost any time or in a very near future. Ano pa yung isa nating keyword? The acquisition must be made 3 months before maturity po. Ayan. So, yung acquisition, dapat 3 months before maturity. So, mahalaga yung word na 3 months and there should be maturity. Meron bang mga securities na walang maturity? Sinong gusto magbigay ng example? Anong mga securities or financial investment or financial asset ang walang maturity? Sinong gusto magbigay ng example? Equity securities po. Okay, equity securities, except, Redeemable preference shares. sorry, ano ulit, Miss Tagle? Redeemable preference shares. Yung Ayan, perception. yung ating redeemable preference share. At ano namang item, yung common ba, pwedeng maging ano, so yung common, hindi pwedeng maging cash equivalents. How about common shares na plan mong ibenta within 3 months? Common shares plan mong ibenta within 3 months. Considered ba yung cash equivalent? Hindi po, sir. Yes. Sino yung sumagot? Hindi po siya mako-consider na cash equivalent kasi po i-consider po siya as investment. Ayan. So, ibig sabihin, para maklasify siya as cash equivalent, dapat easily convertible into cash. At kung wala siyang maturity, automatic wala na, hindi na siya pwedeng ma-considered na cash equivalent. So, paano ang classification niya? Magiging siyang ano? Either what or what? Paano magiging classification? Short-term investment po or long-term. Okay, tama. So, short-term investment or long-term depende sa case. Okay, so line by line. So, ganun lang yung ano, ganun yung principle base. Hindi natin kailangang kabisahin yung bawat items. Instead, ipamiliarize natin dun sa main principle. Ano ba yung classified as cash? Ano yung classified as cash equivalents? At paano ang presentation yan pagdating sa ano, pagdating sa ating financial position? Paano ang presentation ng cash tsaka ng cash equivalents? Paano ang classification? By the way, nakagawa na ba kayo ng financial statement, complete financial statement using DPFRS? Or hindi pa? Nakagawa na kayo ng financial statements na presented using DPFRS? Okay, so later, magpapa-download ako sa inyo ng ano, yung mga financial statements ng mga listed corporations dito sa ating bansa. At pwede natin magamit yun. And those financial statements are prepared using the PFRS. Okay, so
I-try natin, i-apply natin yung ating principles dito sa classification. So, ang major classification natin, we have unrestricted cash, restricted cash or ang tawag natin fund, and cash equivalents. Okay. So, unrestricted cash. So, ano-ano ba yung mga classified natin as unrestricted cash? Excuse me, 2 minutes. Okay, so we have unrestricted cash. So, meaning, pag unrestricted cash, anong meaning nun? Easily access po natin po yung pera. Easily, Available po. okay? Available po para sa mga gagamitin po. Used for current operations po, sir. Okay, so meaning available siya for, ayun, andun yung ating term na availability. And, anong apelido mo, Mr. Joshua? Used po for current operations expense po ng company po. Ayan, so for the current operation of the company. So, ano-ano yun? Ang tanong. Cash, So, we have the what particular cash? So, we have the cash on hand. Anong component nitong cash on hand natin? Ano yung mga consider natin as cash on hand? Pag sinabi natin cash on hand, ano yan in accounting parlance? Oh. Siyempre, narinig natin na cash So, on yun, hand. sir, yung mga undeposited cash and collections. So, we have the undeposited cash and collection. As to appearance, ano yan? Yung mga currencies po and coins po. Ayan, we have the currencies and coins. Pag ba sa accounting, currencies and coins lang ang consider natin as cash?
Hindi po. So, hindi. Hindi po. Ano pa? Checks po. Yung mga checks po, So, yan, we have the, Receivable. bank overdrafts. ayan, we have the checks. Okay, di-discuss natin yung checks na yan. So, pag sinabi nating checks, always considered ba yan? So, yung currencies and coins, the automatic part na yan ng ating, ang tawag dito, ng ating unrestricted cash. So, therefore, it is classified as cash. Okay. So, yung checks, automatic ba na pag sinabing cheque, considered cash agad? Hindi po. Hindi. Hindi po. Hindi po. Okay, hindi considered agad. For example, pwede ba tayo, in general, dapat yung cash, yung check natin, ano yung term na dapat mag-appear? Anong klaseng check in general? Anong type ng check? As to time, ayan, ang hint natin, as to time, what kind of check? It must be, Dated. ayan, it must be dated. Sino yung sumagot? Mr. Kalubayan. Ano ba yan? Okay. It must be dated. So, meaning, kapag hindi siya dated, classified ba siya as cash? Classified ba siya as cash? Hindi po. Ayan, hindi na siya classified as cash. So, okay, isa-isahin. Ano yung mga cheque naman na dated and considered cash? May tatlo tayong karaniwan na itong mga ito, cheque din. Kaso, automatic considered cash. Ano yung mga example na pag ang pinakang drawer ay yung mismong bangko din, anong tawag? Cheque siya, pero ang drawer din ay yung mismong bangko. Bank drafts po. Ayan, ang tawag doon, bank draft. Bank draft. Pero paano kapag ang drawer ay yung padalahan ng sulat? Padalahan ng sulat. May nagkapadala pa ba ng sulat doon? Postal money order. Postal money order. Yes. Money order. Yung Postal postal, money, sir? ayan, that's right. Postal money order. So, yun, considered agad natin as cash. At, ano pa? Kapag, ito naman, yung binibiling cheque sa bangko. Familiar kayo dun? Na, nagde-deposit na yung bangko on their, on their name, signed either by the, parang sinabi ko na yung sagutan, either by the official, ayan, by the official of the bank. Manager's Manager's check po. check po. Ayan, manager's check. Ayan, ano na yan. Considered cash natin yun. Considered cash na natin yung mga items na yan. And, ano pa yung mga items na considered natin as cash? Traveler's check po. Traveler's check. Ayan, yung mga yan. So, ang classification natin, pag tayo magka-classify para madalian tayo, we have excluded automatically on whatever case, included, kita nyo yung cursor ko? Yes po. Okay. Yes po, sir. So, ano yung automatically included at pag tayo nag-analyze, ano yung conditional at ano yung condition. So, bills and coins, ayan, tama yung sagot nyo kanina. Ang cheque, hindi automatic, so meaning conditional. Conditional siya, excluded kung anong type ng cheque. Sino naka-receive na ng cheque sa inyo? Ako po. Ayan. Ako po.
Ay, madami na. Opo. Anong napili nyo? First time nyo makareceive ng cheque, i-encash agad? Yun ba ang naisip nyo? Opo, Opo. baka po I-in, yung i-encash agad. Ayan, excited expired much. pa. So, yun. Okay. Yung iba naman, dahil first time, gusto muna, ayan, itabi muna, ayan, itinabi si cheque. Akala pwedeng remembrance at anytime pwedeng i-cash. May expiration ba yung cheque? Meron po. Yes po. Gaano katagal? 6 months. Dapat po 6 months po. 6 I-encash months, po. Ayun. 6 months po. From the check date, ano? Yan, hindi yan. Anong tawag natin dyan sa checking yan? Stay check po. Stay check po. Still check. Stale check, hindi yan considered cash. Then, yun yung ano, yun yung 6 months after the check date expired, okay. Ano naman yung kabaliktaran ng stale check? Ano yung opposite ng... Post-dated check. Post-dated checks po. Post-dated Dated. Okay, we have post dated check. So, itong post dated check natin, so meaning, pag pinresent, di ba kanina sa definition ng ating cash, readily available for credit. So meaning, pag yan ay PDC, though ina-accept siya ng bank, okay, tinatanggap siya ng bank, pwede mo siyang i-deposit. Depende sa banko, may tumatanggap ng PDC for deposit. Pero, i-credit na ba agad ng banko? So, meaning sa account mo, Hindi po. hindi agad siya i-credit ng bangko. So, meaning, hindi niya na-satisfy yung condition, ano? So, bumabalik lang tayo sa definition. Kapag, kahit ano, so basta sa classification tayo. So, we have stale, we have PDC, and familiar kayo sa MDS check? Ito naman, ang MDS check or Modified Disbursement System check na galing sa government, ilang months? Sino kaya ang ilang months kaya ang expiration nun? Ilang months? Pwede kayong magbigay ng inyong wild guess. Rar. Wild eh. 3 months po. 3 months po. Okay, sino sumagot na una? 3. Si Gretchen ba yung naunang sumagot? Nailaw yung ano eh. Nailaw yung mga video panels. Gretchen. Okay. So, 3 months lang. Ayan, familiar kayo. Ayun, kasi yun yung na-receive nyo na sa scholarship. Tama? Yes po. Ayan, very good. Ang tawag dyan, MDS check. Issued by the government. 3 months lang yan, expired. Kaya, huwag nyo masyadong... Pag gusto nyo, dipicturean nyo na lang. Ayan. Remembrance. First check na na-receive ko. Okay, so we have dated, postal money order, bank drop. Ano tong TMCC? Treasurer, managers, cashier's check. Ayan. So, considered natin yan as cash. So, meron pa tayong mga hindi considered na cash. We have DAIP. Ano yan, DAIP? Drawn against insufficient funds. Okay. Drawn against insufficient fund. NSF. No sufficient funds. Insufficient fund. DAOD. Drawn Drawn against. against Clear clear deposits. deposits. Clear deposits. Oh. Huh. Ano uli Mr. Abadi? Sorry. Si Alia ba yung nagsagot ka din kanina? Ano uli Abadi, Miss Abadisyo? Ano itong daod? Dapat po, ano po, drawn against uncleared deposits po. Ayan, drawn against uncleared deposit. So, ano ba yun? Ano ba yun?
Ano ba yung unclear deposit na yan? Ano yung unclear deposit? So, meaning, sige, sinong gustong mag-explain? Ano yung unclear deposits na yan? Sir, Sige, Miss Balambal. ano po, siya po ay yung ano po, yung funds po, pero po hindi pa po pwedeng, or hindi pa po available na ano po, withdraw po. Okay. Or, yun po. Tama yun, Miss Balamban. Hindi pa siya available. Thank you po. Bakit hindi available? Kasi itong mga cheque na dinideposit natin, ano siya, dumadaan sa anong process? Dumadaan sa anong process? Pag nagdeposito tayo ng cheque, dumadaan sa anong process? Bine-verify po ba muna? Bine-verify ano yung particular as Miss De La Raya, ano yung specific term na ginagamit doon? Ano muna? Verification po. Verification, medyo kahawig siya pero may business term na ginagamit. Sino yung sumagot na yun? Miss Biliamin. Anong sabi mo? Ayan, yung clearing system. So, dati ang clearing natin, bago siya maging available, 3 days, inaabot ng 3 days yung mga cheque bago ma-clear. Kung ano ba yung kine-clear? Kine-clear na yung checking ini-issue sa'yo ay, ano? Kine-clear na yung checking ini-issue sa atin or yung ini-issue natin ay ano? Valid or legal po. Valid or legal? Any other? Kung may sufficient May sufficient Ay, fund po. Sufficient fund po funds. ba yung Ayun. Ano rin, Miss Uwano? kung may insufficient funds po ba Ay. yung ano yung account po? Ayan, kung may sufficient fund. Tama din yung Kalinagan and Miss Tagle. Kung may sufficient fund, yung ating bangko, yung drawer, tama ba? Yung nag-create ng cheque, Yung issuer po. yung issuer, ayan, sorry, issuer, the issuer of the check, ay kung may laman yung account niya. Okay, tama, yun. Kaso hindi pa naka-clear, so hindi po pwedeng ibawas dun sa kanyang balance. Kaya dun sa ating bangko, kapag may mga bangko tayo or mobile application, makikita natin dun may current balance, may available balance tayong laman dun. At in case di yun ay ipopost sa ating account, naka-add, naka-deposit, wala palang laman, naka-receive tayo ng checking, walang laman, anong gagawin ni bangko? Magiging bounce check po. Ano yun? Ano pa lang, hindi pa naman bounce. Normally kasi pag NSF. ayan, NSF check na siya. NSF. Ini-add siya sa ating bank account as deposit, then i-deduct naman siya as NSF check. So meaning, dalawang entry yung napa-record sa bangko natin. Later, pagdating natin sa bank reconciliation, i-review ulit natin kung paano yung process. So we have Okay, tanong. Pag ba naka-receive tayo ng check, halimbawa, may account tayo, BDO account natin. Tapos, naka-receive tayo ng check, Land Bank. Land Bank yung check nyo na-receive na yung iba sa inyo or karamihan? Yes po. Yes po, sir. Okay. Pwede ba Yes yung, po. kung may account ako sa BDO, pwede ko ba yung i-deposit yung Land Bank check ko sa BDO? Pwede ba? Kapag may question, babalik ka sa definition. Ano nga uling definition ng ating saan ba kayo nagkakapalit? Siyempre sa sa land bank, yung iba sa inyo. Pero, ang tanong, pwede mo bang i-deposito yun sa ibang bangko? Ayan. Ano nga uling definition ng cash? Acceptable by
the bank for deposit? Pwede po, sir. Pwede po, sir. Okay, so pwede siya. Pwede. Pwede siya, ayan. Though hindi mo siya May pwedeng charges lang. though hindi mo siya pwedeng i-encash on that particular bank, pero pwede mo siyang i-deposit sa iyong account. Then wala nang extra charges. Ano lang siya, 'di ba sabi diyan, considered siya as cash. Kung paano tayo nagde-deposito ng cash sa bangko, same din lang. Ayun, i-add sa account natin. Pero kapag cheque ang ating dineposito, maghihintay pa tayo ng one day clearing na lang. Na cleared, kinabukasan, ayun, available na yung cash mo. Pwede mo nang i-withdraw sa iyong ATM. So, madalas sa ATM na naman tayo ngayon. So, ang ating cheque ay conditional lang classification. Cash in bank. Ayan, cash in bank. Yung cash in bank naman natin, syempre nasa bangko na ang proof. Anong proof natin na mayroon tayong pera sa bangko? Anong ating Account po, number. may account number? Pero yung iba, Passbook. Passbook po. ATM po. yun, passbook, ATM, ayan. Pag ATM ka, gusto mo ng records, pwede naman tayo mag-request sa bank na accounts, statement of account. Ayan. Okay, oops. Cash in bank, automatically ba? Pag cash in bank, nakita natin cash in bank, automatic ba yan ay included sa cash? Okay, automatic ba kasama na sa cash agad? O, cash in bank. Nakita, in general, pag wala nakalagay, kasama. Pero, lagi ba? Lagi bang basta nasa bangko, considered cash? Pag may restricted po, hindi Lang po restricted. Deferred. Okay, sige, mananawag ako. Miss Morillo. Sir? Yes, considered ba as cash agad? Hindi po, sir. Anong exception? Anong exception? Miss Morillo pa din? Yes or no pa lang ay. Anong exception natin, Miss Morillo? Na cash in bank pwede hindi mo considered as cash. Still daw. Sino bang hindi pwede sige? Borgonyos. Anong case? Ano po sir, yung pong mga cash and bank po na legally restricted po, gaya po ng compensating balance po. Ayan. Exception po siya dun. Okay, so nagkakaroon tayo ng restriction. Ayan. Sino ang Borgonyos? So, cash in closed bank. Cash in closed bank? Anong classification nun? Anong classification ng cash in closed bank natin? May pera tayo sa bangko, nagsara. Magkano lang yung maximum na pwede nating makuha? 500,000 po. 500,000 po. Okay, 500,000. So, yung 500,000 na marireceive mo, part ba ng cash natin yun? Hindi po. Saan siya papasok? Receivables po. Okay, so, pwedeng receivables? Short term, long term? Short term or long term? Short term po. Ayan, long term. Long term yung ating classification ng ating receivables.
Dahil normally, papasok muna yun sa tinatawag na receivership. So, receivership, ililiquidate yung property. So, isang topic nyo sa special transactions, I think, yung corporate liquidation, ayan. So, medyo matagal-tagal yung process. Kaya, long term. Ayan. Compensating balance. So, ano ba ang compensating balance? Maintaining balance po. Araya. Ayan. Ito bang maintaining balance. Okay. So, maintaining balance siya. Ang consideration natin dyan para ma-consider as included, it must be Not legally restricted. automatic pag unrestricted cash paano? Unrestricted considered siya as cash. Pero once na magkaroon niya ng restriction, pwede po bang ma-considered as cash? In receivables na po, sir. Ayan, hindi na. So, automatic kapag naging restricted si compensating balance, hindi na siya cash, part ng cash. Short term or long term. So, pag short term, cash, ano nga ba tawag dun sa compensating balance yan? Cash held as compensating Cash held as held as compensating balance. balance po. Ano siya, separate line item siya. Hindi na siya kasama ng cash and cash equivalents. Tandaan natin yan. Then, kapag naman long term, di automatic. Long term din. Non-current. Ayan o. Included siya only if it is unrestricted. Pag may restriction, automatic excluded niyan sa classification. But still, short term pa din yung classification. Current asset pa din. But not part of cash and cash equivalents nor nung ating cash. Okay. May mga cases na may mga kasunduan sa bangko na may account ka. Kaso, dun sa account mo, pwede ka mag-withdraw beyond your balance. Pag nakapag-withdraw ka dun sa company namin dati, nagkaroon ng ganong balance. Anong tawag dun? Nakapag-withdraw ka beyond your limit. Ayan, nakakapag-withdraw. Dun sa land banko dati, nagkaroon din ako ng ganon eh. Nagka-over. Wala akong point. Overdraft po. Hindi ko na masabi eh. Sino yung naunang sumagot? Hindi ko nakita. Paspas. Overdraft. Ayan. Okay lang ba sa inyo kapag Zoom ang gagamitin natin? Yes po, sir. Okay lang, no? Parang medyo ang hirap pala dito sa Google Meet mag-discuss. Okay. Nasa na nga. Ayan, overdraft. So, nagkaroon ako ng overdraft dun sa aking land bank account dati kasi ginagamit ko yun sa BIR tax payments ko. Nag-multiple entry si BIR online. Nag-online. Tapos, nagbawas yun. Ako. So, kailangan ko mag-deposit. So, meaning, pag yung account natin sa bangko ay positive, mayroon pa tayong available na cash, no? Pero pag nag-overdraft na siya, ayan, cash pa ba yan? Unang tanong, pwede bang makonsider ang bank overdraft ba part ng isasama natin sa computation ng cash or hindi? Yes or no? Di po. Other answer? Minaminus po ata yun. Other answer? Kasama pa rin po, sir. Kasama pa rin po. Tama mo pero Other answer? Sir, depende po yan.
Okay, so Magiging pong liability, sir. okay, so ganito ha. Yeah, Dun sa ating charting, nasan siyang part? Nasan siyang column? Conditional po. Conditional. Condition. Meaning, ang sagot natin dyan, it depends. Ayan, conditional. So, bank overdraft, kailan siya included? Ayan, sinong sasagot? Pag po same bank, Okay, number 1, same bank. Dalawa dapat yung present na element. saka Same po bank may two and accounts. Tapos yung same isa po bank. ay may positive balance. Tapos yung isa po ay nag-overdraft. As to the amount, it must be as to the amount o same bank, and as to the amount, it must be what? lower po. Lower, Positive. positive, Positive amount po. positive. Pag ginamit ko kasi yung word, sinabi ko na yung sagot. Ano pa? Ano pa yung naisip ng iba? Lower po Payable by dapat. demand po. Same bank. Same bank. Can be offset po. Kailan siya pwedeng i-offset? So, meaning is i-include sa computation, I mean dito. Pag Kailan siya pwedeng unrestricted i-offset? po. Same bank. And Pag immaterial po. Unrestricted. Yung isang Yun, ayun. account po may may Na- positive amount. narinig ko na sino yung nagsalita nung I. Nagsimula sa I. Immaterial po. Ayan, Mr. Sarsaga, tama? Ano ba yan po? Kalubayan. Kalubayan. Okay. So, it must be immaterial. So, maliit lang. Gaya dati doon sa company namin, dati sa Lucena ako nagtatrabaho. Mga 2 years, ganun. Merong overdraft. Wow! Sabi ko na, wow! Ito pala yung tinatawag na overdraft. Negative 2.97 pesos. Dapat ito i-offset kasi BPI account, tapos may another BPI account sila. So, pwedeng i-offset. So, yung dalawang element na yun dapat present. Number 1, it must be the same bank. Anong or? Baka and. Sorry. Makikilagay na lang sa note. It must be and. Immaterial. Then, excluded siya kung material and different bank. Okay? Any question? Baka same bank. Wait. Makikicheck na bang nauna ako Same bank? Automatic ba pag same bank? Hindi pa rin po. Sino may notes dyan? Wala akong hawak Sinong may hawak na libro dyan? Be-verify ko lang ha. Kung or and. Zebro. Where's my libro? Sino may hawak na book? Sir, Yes. Miss ano? May extra point. Anong sabi? Pag same bank, automatic, regardless of materiality. sir, nakalagay po dito ay when an entity maintains two or more accounts in one bank and one result in an overdraft, such overdraft can be offset against the other bank account with a debit balance in order to show cash, net of bank overdraft or bank overdraft. Yun po, sir. Okay, thank you very much. So, ang ating basta lagi tayong may Y. So, ganito yung principle natin, Y. Kasi dahil same bank lang siya, napakadali ng accessibility. Pwede naman nilang i-offset yan, ano? Okay. So, kapag same bank, automatic isasama sa computation. Ayan, thank you. Miss Amado, tama. Si Miss Amado ba yung nagsabi? Yes po, sir. Okay, with star. Ayan. Sir, Yes, Miss pwede po Rosales. magtanong po sa same bank po. Okay, pwede magtanong sa same bank. Hindi po ba exception po sa same bank pag po restricted po yung account?
Okay, so automatic kapag restricted tayo, may restriction, ano siya, iba na siya. So papasok mamaya tayo sa fund, ayan. Sige po, Oh, thank you po. okay, ayan. So yun sa funds natin. Okay, so unrestricted cash muna tayo. So pag yung ano, hindi mag-a-apply yung offset. Pero depende pa rin sa restriction. Later, di-discuss natin. Then foreign currency. Meron tayong account, dollar account sa bangko. Ano yan? Conditional. Kailan kasama? Kapag po unrestricted. Okay, unrestricted. So, meaning nun, pwede natin i-convert anytime into pesos. Ayan. Pero pag hindi, restricted siya, di excluded. So, any questions sa unrestricted cash? Sorry. Any questions sa unrestricted cash? Okay, pupunta na ba tayo sa next topic, class? Okay, so ayan. Pupunta na tayo, restricted cash. So meaning, ano na yan pag restricted? Sir. Sino yun? Morilio ba? Ay, yes, Miss Morilio. Yes. Sir, yung ano po, restricted cash is not freely available for a company to spend or invest. Ito po yung money na held for a specific purpose and does not available to the company for immediate or general business use. Ayan, thank you very much. Yun yung ano niya, yun yung kanya long definition. Pero, pwede natin sabihin restricted cash, meron ng ano. Ay, pag mahaba definition ang technique natin dyan para minsan Purpose na po paggagamitan ng pera. may pinaggagamitan na ano. Ibig sabihin may pinaglalaanan na ano. Ayan. Ayan. Kumbaga sa ano, taken na. Ayan. Hindi na pwede. Example. So, ang restricted cash natin, automatically dahil may restriction, hindi nakasama. So, may 3 minutes pa ako. Sige, sagot agad. Automatic ba pag restricted? Hindi na pwedeng maging cash? Automatic ba? Opo, sir. Ang sabi mo, Miss Matos? Opo, sir. Gawa po ng hindi po siya readily available. Ayan. Andun yung readily available. Ano? Readily available. Pwede agad gamitin. So, magiging tayong, mas technical tayo dun sa word na readily available. So, sino may ibang sagot? Ang sagot ni Miss Matos, may point pa din yan, no daw. Meron bang objection kay Miss Matos? Ay, may nag-objection. Nako, yari ka pag nagkaroon tayo ng face-to-face. Sino ko kontra kay Miss Matos? Hindi na ba pwede, ang tanong, hindi na ba pwedeng ma-include sa cash kapag restricted? Automatic ba? Never na. Ayan. Conditional po, sir. Ayan, conditional tayo, Mr. Sarsaga. Conditional po, sir. Kasi po meron pong funds na halimbawa po yung payroll fund po na ginagamit po sa operating po. Okay. Operation po. So meaning, readily available na siya, no? Readily available na. Yun nga lang, may particular or specific obligation. Ayan. So meaning, as to obligation, kapag yung obligation ay isa-settle mo na agad-agad or readily available na yung obligation. So ganun siya yung matching natin, ano? So may mga matching principle tayo. Readily available na agad for a readily maturing, readily maturing obligation. So meaning, itong readily available natin, gaano kahaba pag discuss natin with regards to funds or restricted cash. Gaano kahaba?
Short term lang po. Short term, and to be considered short term, Ms. Escobar, kano kahaba yun? Siguro po 3 months. Mga ganun. Okay, any other answer? Within 12 months po. Ayan, 12 months. The Less than 1 year definition, po. less than 1 year. The definition of a current liability. Ayan, very good. So, pag siya ay readily maturing or mag-mature na within 12 months, considered ba siya as cash? Yes or no? Yes po. Yes po. Yes po. Yes po. Basta pang gagamitin natin yan pang bayad sa obligation, nagmamature na within 1 month, okay, cash. Pero pag beyond 1 month, so meaning, available na ba siya agad? So meaning, yung ating term na readily available is, the scope is 1 year. 1 year yung scope niya. Pero pag beyond 1 year, ano na siya? Long-term investment po. Ayan, long-term Long term na investment. po. Sino gusto magbigay ng example? Hindi, mag-overtime tayo. Ay, Sir, Miss Malaloyon, sample. sinking fund po. Sinking fund, ayan. Ano ba yung sinking fund na yun? So, by definition, pag sinking fund, may obligation tayo karaniwan kapag yung mga bond, term bond, yung isang corporation may term bond, so ibig sabihin, may obligation siyang babayaran pag sinabing term, isang bagsakan. Pag isang bagsakan, mabigat hindi. Mabigat. Mabigat, isang bagsakan, mabigat. Kaya ang ginagawa mo, ay hindi mo naman mabayaran kasi term bond nga, ibabayaran mo isang bagsakan. Kaya ang gagawa ka, sinking fund. So, kikreate ka ng pondo, may hiwalay kang savings, deposit, magpapatak-patak ka doon para pag dumating yung araw, kailangan mo ng bayaran. Ayan, may ipon ka na. Ang tawag, sinking fund. Meron namang fund para sa mga hindi inaasahan. Anong tawag? Contingency. Yan, contingency or emergency fund. Ayan, so yung mga fund na yan, so makakuha kayo ng item. Basta ang tanong natin dyan, kailan ko to isa-settle? Ayan, pag more than one year, non-current. Non-current fund or non-current asset or non-current investment. Paano kung halimbawa, dati, long-term siya. Magmamature na siya within 1 year. Pagpalapit na tayo sa maturity. Still, non-current pa ba yun? Hindi na po. Hindi na. Magiging current na po siya. Ayan, magiging na siyang current. So, meaning, kapag nagkaroon na statement na, ano siya, due next year, due within 12 months, ayan, automatic yung ating classification magiging current. At, specifically, isang part ng current, part ba ng cash? Yes or no? Magiging na ba siyang part ng cash? Ang tanong mo, readily available na ba siya within 1 year? Yes po. Ayan, yes, okay. So, ganun yung classification natin, ha? Pag yung fund mo para sa obligation. Okay. So, pagdating naman, kung yung fund mo, ay gagamitin mo pambili ng PPE. Anong PPE? Property, plant, Property, plant, and equipment po. Ayan, hindi yung PPE ngayong pandemic, ha? Property, plant, and equipment. So, yung property, plant, and equipment mo, though yung term na ginagamit natin is readily available within 1 year for obligation. Kaso ang tanong, pag ang babayaran natin ay yun ay nakalaan para sa PPE, pwede ba siyang makonsider as part of the cash? Hindi na po. Hindi po. Hindi po. Hindi pa. Ayan, very good. Bakit? Kasi kahit bilhin mo yan next year, still, Non-current. Non-current. Current. Non-current. okay, so hingin ko na 1 minuto, ha. Tatapusin ko na yung topic. Tapos na to. So, non-current na siya. Then, cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. So, certificate of deposits, treasury bills, money market placement. So, automatic,
Pag walang sinabi, conditional pa rin yan. Pag ganyan yung anyang statement, yan ay part ng cash equivalence. Pag tapos, titingnan natin dyan kung siya ay na-receive mo within, na-acquire mo within 3 months. So, magbibigay ako sa inyo ng assignment para dyan. Pag walang maturity, na-discuss ko na rin kanina, kung walang maturity, Hindi po Wala kasi, pong hindi po maturity, kasali. hindi po kasama. okay, so ayan. Other investment other than certificate of deposit, treasury bill, money market placement, gaya ng treasury bonds, treasury notes, redeemable preference shares, pwede siyang makasama as long as nabili mo 3 months before maturity. Hindi ang definition niya ay hindi 3 months na lang mature na ha. Ang Sir, mahalaga dyan, acquired 3 months before maturity. So, okay, hanggang dyan yung topic natin. Sino nag-excuse? Sir, hinaharap na po kami ni Sir Kaagbay. Sir Kagbay, ba't ka naghahanap? Nasaan ba yun? Okay, so ayan na. By next meeting ha, please see to it na 8 a.m. time. Exact 8:30 tayo. So, yun. So, thank you very much. Have a nice day. So, ayan. Punta na kayo kay Sir Kagbay. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Tinapos ko lang Thank yung you po, topic. sir. Thank you.